Gusto mo bang malaman kung bakit kahit anong kayod mo ay parang hindi ka pa rin umaasenso habang ang iba ay parang petiks lang pero ang bilis yumaman? Ang totoo, hindi lang ito sa swerte o sa dami ng iyong overtime, kundi sa kung paano mo ginagamit ang iyong utak para magtrabaho para sa iyo. Sa video na ito, hihimayin natin ang tatlong malupit na aral na magbabago sa pananaw mo sa pera at tagumpay. Siguraduhin mong tapusin ang video na ito hanggang dulo dahil sa huling bahagi ay ibibigay ko ang sikreto kung paano mo mapapatigil ang paghabol sa pera at hayaan itong kusa na lumapit sa iyo. Huwag kang kukurap dahil baka ito na ang sampal ng katotohanan na kailangan mo para tuluyang magbago ang takbo ng iyong buhay. Bago natin simulan, paki-like naman ang video nating ito dahil malaking tulong na po yan sa mga content creator na kagaya namin. Maraming salamat po. Una, ang trap ng sipag na walang diskarte at ang psychology ng pera. Marami sa ating mga Pilipino ang pinalaki sa mindset na kapag mas masipag ka at mas babad ka sa trabaho ay mas mabilis kang aasenso, pero ang katotohanan ay isa itong malaking bitag kung hindi mo gagamitin ang utak mo. Marahil ay nakikita mo ang iyong sarili na nagtatrabaho ng 12 hours sa isang araw o kaya naman ay pumapasok kahit may sakit, pero bakit parang hindi pa rin sumasapat ang kinikita mo para sa mga pangarap mo? Ang brute force o yung simpleng pagpapakapagod lang ay hindi sapat sa modernong mundo dahil ang pera ay hindi sumusunod sa pawis kundi sa value o halaga na naibibigay mo sa merkado. Kung ang ginagawa mo ay kayang gawin ng kahit na sino ng walang kahirap-hirap, ay talagang mananatiling mababa ang palitan sa oras mo kahit gaano ka pa kabilis kumilos. Kailangan mong tanggapin ang brutal na reality na ang sipag ay default setting lang dapat at ang tunay na laro ay kung paano mo gagawing leverage ang iyong kaalaman para hindi ka habang buhay na nakadepende sa iyong pisikal na lakas para lang magkaroon ng laman ang iyong bulsa. Isa sa mga pinakamalaking hadlang sa pag-unlad nating mga Pinoy ay ang tinatawag na poverty consciousness o yung pakiramdam na palagi tayong kulang at kailangang magtipid hanggang sa mabaon na tayo sa mindset ng karamutan. Kapag ang focus mo ay palaging pagtitipid lang at hindi paghahanap ng paraan para lumaki ang income, ay para kang nagmamaneho ng sasakyan habang nakatapak ang paa sa brake dahil limitado ang magagawa ng iyong utak sa pag-iisip ng expansion. Dapat mong maintindihan na ang pag-asenso ay nagsisimula sa pagbabago ng iyong internal dialogue mula sa pagsasabing, hindi ko kayo yan tungo sa tanong na, paano ko kaya bibilhin o makukuha yan sa legal na paraan? Ang mga taong utak mayaman ay hindi natatakot sa malalaking pangarap, pero ang pinagkaiba nila ay gumagawa sila ng konkretong plano habang ang karamihan ay nananatili sa pangangarap lang habang naghihintay ng swerte o balato. Ang pagiging practical ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa gastos, kundi tungkol sa pag-invest sa sarili mong kakayahan na makakita ng mga oportunidad na hindi nakikita ng mga taong nakapikit ang isipan dahil sa sobrang takot sa risk. Pag-usapan natin ang sakit ng marami sa atin na tinatawag na lifestyle creep, kung saan sa tuwing tumataas ang sahod o nagkakaroon ng extra na pera ay bigla ring dumadami ang binabayarang hulugan para sa bagong cellphone o gamit sa bahay. Ito ang dahilan kung bakit kahit lumaki na ang income mo ay feeling mo ay mahirap ka pa rin dahil ang utang mo ay lumaki rin kasabay ng iyong lifestyle. Ang kailangang gawin ng bawat isa sa atin ay intindihin ang sining ng delayed gratification o yung kakayahang magtiis muna sa lumang gamit para ang pera ay mailagay sa mga bagay na magbibigay sa iyo ng passive income sa hinaharap. Huwag kang magpapadala sa pressure ng social media kung saan ang mga kakilala mo ay nagpo-post ng mga bagong gadget o travel habang ikaw ay tahimik na nag-iipon dahil sa dulo ng araw ay mas masarap matulog ng walang iniisip na bayarin sa credit card. Ang totoong flex ay hindi ang suot mong damit o ang brand ng sasakyan mo, kundi ang laki ng iyong emergency fund at ang peace of mind na kahit mawalan ka ng trabaho bukas ay mabubuhay ka at ang pamilya mo ng ilang buwan o taon. Dapat mo ring maging kaibigan ang konsepto ng good debt versus bad debt dahil dito madalas nadidiskarel ang ating mga kababayan na akala nila ay lahat ng utang ay masama. Ang bad debt ay yung inutang mo para sa mga bagay na nababawasan ng halaga habang tumatagal gaya ng gadgets or motor na gagamitin lang sa porma, samantalang ang good debt ay ang perang hiniram mo
para mapalago ang isang business or investment. Kung gagamitin mo ang utak mo ay maiintindihan mo na ang utang ay isang tool o kagamitan na pwedeng magpabilis ng iyong pag-asenso kung alam mo kung paano ito patatakbuhin ng tama at hindi ka lang basta nangungutang dahil sa bugso ng damdamin. Maging honest ka sa sarili mo at tignan mo ang iyong mga obligasyon ngayon kung ito ba ay nakakatulong sa paggawa ng pera o ito ba ay dahan-dahang kumakain sa iyong kinabukasan dahil sa taas ng interest. Ang pag-asenso ay nangangailangan ng matinding disiplina sa paghawak ng credit at hindi lang basta pagkakaroon ng malaking limit sa bangko para gastusin sa mga bagay na hindi mo naman talaga kailangan para mabuhay. Sa huli, ang pinaka-importanting aspeto ng iyong psychology sa pera ay kung paano mo ito pinoprotektahan mula sa iyong sarili at mula sa mga pressure ng ibang tao sa paligid mo. Napakaraming Pinoy ang nagiging human ATM ng pamilya at kamag-anak sa puntong wala na silang naitatabi para sa sarili nilang retirement dahil sa sobrang hiya o maling konsepto ng utang na loob. Kailangan mong matutong magsabing hindi o magsabi ng limitations mo dahil kung ikaw mismo ay hindi asensado, ay wala ka ring kakayahang tumulong sa iba sa pangmatagalang paraan. Ang paggamit ng utak ay ang pagkilala na ang iyong financial stability ay ang iyong priority para balang araw ay makapagbigay ka mula sa iyong excess at hindi mula sa iyong kailangan. Maging brutal ka sa pagprotekta sa iyong mga goals at huwag mong hayaang ang mga opinyon ng ibang tao ang magdikta kung paano mo gagastusin ang perang pinaghirapan mo gamit ang iyong talino at panahon. Ito ang unang hakbang para makawala sa cycle ng kahirapan at magsimulang bumuo ng yaman na magtatagal hanggang sa susunod na henerasyon ng iyong pamilya. Pangalawa, ang science ang pagpapalago at pag-iwas sa mga maling akala. Ang pag-asenso ay hindi isang laro ng tsamba, kundi ito ay isang science na may malinaw na proseso na dapat mong sundin kung ayaw mong manatiling paycheck to paycheck ang iyong buhay. Ang unang hakbang na dapat mong gawin ay ang pagbuo ng tinatawag nating 3-bucket system kung saan hahatiin mo ang bawat sentimo na pumapasok sa iyo sa 3 malinaw na kategorya para hindi ka nalilito kung saan napupunta ang pera mo. Ang unang bucket ay para sa iyong needs o yung mga gastos na hindi pwedeng ipagpaliban gaya ng renta at pagkain. Ang pangalawa ay ang iyong emergency fund na dapat ay katumbas ng 3 to 6 months ng iyong sahod. At ang huli ay ang iyong investment bucket. Maraming Pilipino ang nagkakamali dahil inuuna nila ang luho bago ang ipon, pero kung gagamitin mo ang utak mo, ay itatrato mo ang iyong savings bilang isang bill na kailangang bayaran sa sarili mo bawat buwan. Kapag naging automatic ang sistema mo ay hindi mo na kailangang mag-isip o umasa sa iyong willpower dahil ang pera mo na mismo ang kusang gumagalaw papunta sa tamang direksyon habang ikaw ay busy sa pagtatrabaho. Kailangan nating pag-usapan ang tungkol sa inflation dahil ito ang tahimik na magnanakaw na dahan-dahang kumakain sa halaga ng perang itinago mo lang sa ilalim ng kama o sa regular na savings account na halos zero ang interest. Isipin mo na ang 100 pesos mo noong nakaraang 5 years ay marami nang nabibili pero ngayon ay kulang na lang ito para sa isang meal dahil sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa ating bansa. Kung hahayaan mo lang na matulog ang pera mo sa bangko, ay talagang nalulugi ka dahil mas mabilis tumaas ang presyo ng bilihin kaysa sa kinikita ng pera mo. Kaya kailangan mong matutong mag-invest sa mga instrumentong tatalo sa inflation. Huwag kang makontento na nakikita mong buo ang pera mo sa passbook dahil ang tunay na sukatan ng yaman ay ang purchasing power o kung gaano karaming gamit o serbisyo ang kayang bilhin ng pera mo sa kasalukuyang panahon. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang financial literacy dahil binibigyan ka nito ng armas para labanan ang pagbaba ng halaga ng pera sa pamamagitan ng matalinong pagpili kung saan ito ilalagay. Pag-usapan natin ang mga specific na investment na legit at abot kaya para sa ating mga kababayan gaya ng Pag-ibig MP2 savings at mga index funds na pwedeng pasukin ng kahit na sino basta may tamang impormasyon. Ang MP2 ay isang government-backed program na nagbibigay ng mas mataas na dividends kumpara sa mga regular na bangko at napakaganda nito dahil tax-free ang kikitain mo at sigurado kang hindi ito scam dahil hawak ito ng gobyerno. Sa kabilang banda, ang index funds naman ay paraan para magkaroon ka ng share sa mga pinakamalalaking kumpanya sa Pilipinas
nang hindi mo kailangang bantayan ang stock market bawat minuto dahil ang buong market ang sinusundan nito. Ang sikreto dito ay ang consistency o yung patuloy na paglalagay ng pera kahit maliit na halaga lang bawat buwan para mapakinabangan mo ang power ng compound interest kung saan ang kinita ng pera mo ay kikita pa ng mas malaking pera. Huwag kang maniwala sa mga get-rich-quick schemes na nangangako ng double your money sa loob ng isang buwan dahil ang tunay na pagpapalago ng yaman ay parang pagtatanim ng puno na nangangailangan ng panahon at pasensya bago mo makuha ang bunga. Dapat din tayong maging praktikal sa pagpili ng side hustle dahil hindi lahat ng raket ay sulit sa oras at pagod na ibibigay mo lalo na kung ang kinikita mo ay barya lang kumpara sa stress na nakukuha mo. Gamitin mo ang utak mo para tignan kung ang extra na trabaho mo ba ay nagbibigay sa iyo ng bagong skills o ito ba ay isa lang dead-end na trabaho na uubos lang ng iyong energy para sa iyong main job. Sa modernong panahon ay napakaraming online opportunities gaya ng freelancing o digital products na hindi mo kailangang lumabas ng bahay pero kailangan mo ng internet connection at matinding determination na mag-aral ng mga bagong kagamitan. Ang layunin ng iyong side hustle ay hindi lang para may panggastos ka sa weekend kundi para magkaroon ka ng extra na puhunan para sa iyong mga investments o pondo para makapagsimula ng sarili mong negosyo balang araw. Huwag kang matatakot na magsimulang muli bilang isang beginner sa isang bagong field dahil ang pinakamahalagang investment ay ang kaalamang nasa loob ng iyong ulo na walang sino mang makakapanakaw sa iyo kahit magkaroon pa ng krisis. Ang huling parte ng science na ito ay ang pag-unawa sa legalidad at tamang registration ng iyong mga pinagkakakitaan para hindi ka magkaroon ng problema sa batas at mas lalong lumaki ang iyong operasyon. Maraming Pinoy ang natatakot sa BIR and the TI, pero ang totoo ay ang pagiging registered business ang susi para makakuha ka ng mga malalaking clients at maka-avail ng mga loans sa bangko na may mababang interest. Isipin mo na ang pagbabayad ng tamang tax at pag-aayos ng papeles ay bahagi ng cost of doing business para maging professional ang tingin sa iyo ng mga tao at hindi ka lang basta fly-by-night na operator. Kapag maayos ang iyong record, ay mas madaling pumasok ang mga oportunidad dahil may tiwala ang mga tao at institusyon sa iyo na ikaw ay seryosong asenso at hindi lang naglalaro. Ang pag-asenso ay nangangailangan ng pagtanggap sa mga responsibilidad na kaakibat ng pagyaman at kasama na doon ang pagiging tapat at maayos na mamamayan na sumusunod sa mga patakaran ng ating ekonomiya. Panghuli, strategic networking at ang pagbuo ng high-value skills. Sa huling bahagi ng ating paglalakbay tungo sa pag-asenso ay kailangang maging tapat tayo sa ating sarili na ang iyong kinikita ngayon ay reflection lamang ng halaga ng iyong skills sa kasalukuyang market. Kung ang alam mo lang gawin ay mga bagay na madaling palitan o kayang gawin ng kahit na sino ay talagang mahihirapan kang humingi ng mas mataas na sahod o singil dahil wala kang leverage o kapangyarihan sa negosasyon. Ang kailangan mong gawin ay mag-focus sa pagbuo ng mga high-income skills gaya ng digital marketing, sales, or data analysis na binabayaran ng malaki sa buong mundo, lalo na sa panahon ngayon ng artificial intelligence. Huwag mong iisipin na kailangan mong bumalik sa kolehiyo para matutunan ito dahil sa internet ay libre ang impormasyon, basta handa kang maglaan ng oras at disiplina para mag-aral pagkatapos ng iyong trabaho. Ang tunay na pag-asenso ay para sa mga taong hindi tumitigil sa pagiging estudyante ng buhay dahil ang mundo ay mabilis magbago at ang mga taong ayaw matuto ay dahan-dahang naiiwanan ng panahon at ng ekonomiya. Isang brutal na katotohanan na dapat mong tanggapin ay ang kasabihang ang iyong network ay katumbas ng iyong net worth dahil ang mga taong nakapaligid sa iyo ang magdidikta ng limitasyon ng iyong kaisipan. Kung ang mga kasama mo araw-araw ay puro reklamo lang ang alam o kaya ay walang ibang pinag-uusapan kundi ang buhay ng ibang tao ay hindi mo mapapansin na nahahawa ka na sa kanilang mediocrity or pagiging average. Gamitin mo ang utak mo para humanap ng mga mentors o mga kaibigan na mas magaling sa iyo o yung mga taong narating na ang mga pangarap na gusto mong maabot para mahawa ka sa kanilang mindset at diskarte. Hindi mo kailangang maging sip-sip kundi kailangan mong maging strategic sa pagbuo ng relasyon kung saan nagbibigay ka rin ng value sa kanila habang natututo ka sa kanilang mga karanasan.
Ang pagkakaroon ng tamang connection sa loob at labas ng iyong industriya ay magbubukas ng mga pinto na hinding-hindi mabubuksan ng kahit anong diploma o resume lang dahil ang tiwala ay ang pinakamahalagang currency sa mundo ng negosyo. Kasabay nito ay ang pag-unlad ng iyong personal branding o kung paano ka nakikita ng ibang tao sa digital na mundo dahil ang iyong social media profile ay ang iyong modernong business card. Kung ang Facebook or TikTok mo ay puro pakikipag-away o pagpo-post ng mga walang kwentang bagay, ay sinasayang mo ang pagkakataon na ipakita ang iyong galing sa mga potential na clients or employers. Gamitin mo ang mga platform na ito para magbahagi ng iyong kaalaman at ipakita ang mga projects na ginagawa mo para ikaw na mismo ang hanapin ang mga oportunidad sa halip na ikaw ang laging naghahabol sa kanila. Ang pagiging maingat sa iyong online image ay isang practical na paraan para maitaas ang iyong value dahil sa panahon ngayon ay isang search lang sa Google ay alam na ng mga tao kung sino ka at kung ano ang kaya mong ibigay. Isipin mo na ang bawat post mo ay isang investment sa iyong reputation, kaya siguraduhin mong ito ay nagpapakita ng iyong pagiging professional at pagiging eksperto sa iyong napiling larangan. Dapat mo ring masterin ang sining ng negosasyon dahil kahit gaano ka pa kagaling, kung hindi mo kayang hingin ang tamang bayad para sa iyong serbisyo, ay habambuhay kang magiging underpaid at overworked. Maraming Pilipino ang nahihiyang pag-usapan ng pera o kaya ay natatakot na tanggihan ang isang mababang offer dahil sa takot na baka wala nang dumating na iba pero ito ay maling mindset. Ang tamang paraan ay ang pagpapakita ng mga resulta at data na nagpapatunay na ang serbisyo mo ay makakatulong sa paglago ng kanilang kumpanya o negosyo para maging madali para sa kanila ang magbayad ng malaki. Magkaroon ka ng lakas ng loob na magsabing hindi sa mga clients na hindi marunong rumespeto sa oras at galing mo dahil kapag sinabi mong no sa maliit na offer ay binibigyan mo ng espasyo ang iyong sarili para sa mas malalaking projects. Ang pag-asenso ay hindi lang tungkol sa paggawa ng trabaho kundi tungkol sa pag-alam kung magkano ang totoong halaga mo sa merkado at ang paninindigan dito ng walang alinlangan. Sa huling bahagi ng iyong plano, kailangang meron kang malinaw na exit strategy kung saan alam mo kung kailan ka hihinto sa pagbebenta ng iyong oras para sa pera at sisimulang hayaan ang iyong mga investments na magtrabaho para sa iyo. Ang pag-asenso ay hindi isang sprint, kundi isang marathon, kaya kailangan mong magplano para sa iyong retirement habang bata ka pa at malakas para hindi ka maging pasanin ng iyong mga anak balang araw. Isipin mo ang future self mo na nagpapasalamat dahil sa mga desisyong ginagawa mo ngayon na gamitin ang iyong utak sa halip na puro bugso ng damdamin o panandali ang saya lang. Ang totoong tagumpay ay ang pagkakaroon ng kalayaan o freedom na gawin ang gusto mo sa buhay nang hindi mo na iniisip kung saan kukunin ang pambayad sa kuryente o pagkain. Ngayon na nasa iyo na ang lahat ng impormasyon at aral, ay wala ka ng dahilan para manatiling mahirap dahil ang susi sa iyong pag-asenso ay nasa iyong mga kamay at higit sa lahat ay nasa loob ng iyong utak. Bilang pagtatapos, tandaan mo na ang tunay na susi sa pag-asenso ay hindi lamang nasa dami ng iyong trabaho kundi sa talas ng iyong diskarte. Hindi sapat ang pagiging masipag kung ang iyong kinikita ay kinakain lang ng maling mindset, mga utang na walang kwenta at kawalan ng plano para sa kinabukasan. Ang hamon sa iyo ngayon ay simulan ng pagbabago mula sa loob, kontrolin ang iyong emosyon sa paggastos, itayo ang iyong emergency fund, at huwag tumigil sa pag-aaral ng mga bagong skills na mas mataas ang halaga sa merkado. Ang buhay ay isang mahabang laro at ang panalo ay para sa mga taong marunong mag-invest sa kanilang sarili at marunong maghintay sa tamang bunga ng kanilang disiplina. Huwag mong hayaang maging biktima ka ng sistema. Gamitin ang iyong utak, maging matapang sa paggawa ng tamang desisyon at simulan mo na ang pagbuo ng yaman na magbibigay sa iyo ng tunay na kalayaan. Kaya mo yan, kaibigan. Paki-like ang videong ito kung nagustuhan ninyo. Mag-comment sa baba kung ano ang natutunan nyo dito. At para sa mga iba pang content like this, mag-subscribe kayo sa ating YouTube channel. Maraming salamat.